ito si Attorney Claire, bagong appointed po ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Yusek ng PCO mga kababayan. At hindi pa nga po siya nakakaupo, binira niya agad si PRRD. Mga kababayan, sinasabi agad dito ni Attorney Claire, mga kababayan, ay si PRRD talaga ay mahilig magtanim ng ebidensya. Sa hindi po nakakalam, mga kababayan, ito si Attorney Claire ay isa po itong kritiko, mga kababayan, isa po itong vlogger. Nasa tama naman ang kanyang pag-criticize, mga kababayan. Ibig sabihin, kung ano ang makikita niya mali, yun lang ang kanyang pupunahin, mga kababayan. Kung wala kang ebidensya, yari ka na sa kanya, mga kababayan. Ang pagkakalam ko rin dito, talagang isa sa itong mga tulpo rin, mga kababayan, ay kritiko rin ito ng mga tulpo, mga kababayan. Kaya nga, mga kababayan, nyari dito si Tulfo at saka si Duterte. Lalong-lalo na ngayon na nakaupo na po siya sa bilang Yusek, mga kababayan, ng PCO. Diba? Ibig sabihin na mas titindi pa yung mga mangyayari dyan, mga kababayan. Kaabang-abang yan, ha? Kaabang-abang yan dahil talagang matagal na po yan na bumabati ko sa mga tulpo itong si Attorney Claire, mga kababayan. At saka lalo-lalo na dito sa mga Duterte. Kaya nga siguro nagustuhan yan ni PBBM, mga kababayan. In a point, diba? Kasi nga sa kanyang siguro mga tirada na naayon naman sa batas, kasi nga attorney siya, mga kababayan. Hindi naman siya gumagawa ng fake news. Kung ano lang ang kanyang pupunahin, mga kababayan, yun lang talaga, kung ano nakikita niya, yun lang ang kanyang pupunahin, mga kababayan. Kaya nga muli ay congrats muna dito kay Attorney Claire, mga kababayan, ha? Isang attorney na naging vlogger at ngayon ay Yusek na po ng PCO, diba? Isang karangalan po yan para sa kanya, mga babayan. Ang abangan na lang natin dito yung mga pahayag niya, na kasi bawat salita ngayon ni Attorney Claire ay kakalat yan, kasi nga nasa Malacanang na siya, mga kababayan. Kung ano ang sabihin niya ngayon, mga kababayan, talagang aabangan na ng tao at lalo po siya makikilala. Nung nagbablog po siya ay hindi siya masyadong makikilala, mga kababayan, kasi maraming vlogger. Ngayon na nandiyan na siya sa kanyang posisyon, bawat salita niya ngayon mapupunta na sa Mr. Media, mga kababayan. Ang sinasabi niya nga dito, mga kababayan, na Attorney Claire, no, na ito raw si PRRD, hindi na raw bago yan yung kanyang mga paninira. Dahil, mga kababayan, alam naman daw natin, kahit ako alam ko rin, mga kababayan, na itong si PRRD, sinabi niya talaga yan noon nung siya po ay presidente, na prosecutors pa lang po siya ay mahilig na po siya magtanim ng mga evidence. Ibig sabihin po, mga kababayan, nakakatakot po ito si PRRD nung panahon talaga na siya po ay presidente. Kasi kung ano ang gusto niya mangyayari po talaga, mga kababayan. Katulad niya ng nangyari kay Dilima, mga kababayan. Si Dilima kasi, mga kababayan, galit sa drug war ni Digong sa EJK nung siya pa ay mayor ng Davao, diba? Pinatawag pa nga sila sa Senate, mga kababayan. Ngayon, na-irrita yata itong si Digong kay Leila de Lima, kasi nung mga panahon na yun, kasi, mga kababayan, si Leila de Lima ay nasa HOR, mga kababayan, yung Commission on Human Rights, mga kababayan, CHR. Nandoon po siya, mga kababayan. Kaya pinag-iinitan po ni PRRD itong si Leila de Lima, kasi si Leila de Lima talaga ayaw niya ng mga patayan na yan. Kaya nangyari, mga kababayan, doon na hanggang naging presidente si PRRD, ganun pa rin ang ginagawa ng mga ni Leila de Lima. Talagang ayaw niya talaga ng patayan. Ayun, ikinulong.
Paano natin na patunayan? Paano ba natin sasabihin na ikinulong lang at walang mang ebidensya? Kasi mga babayan, bakit nakalaya? Diba? Ganun lang na mga simple yun eh. Kung talagang drug lord dito si Leila de Lima, edi sana matibay ang mga ebidensya, diba? Wala dapat makakapigil pa kahit pa sabihin natin na limpak-limpak na salapi pang itinapal dyan. Kung mayroon naman ebidensya, edi sana mayroon kayong pang-counter, di ba? Paano nakalabas to? Ito ang ebidensya natin. Ito, di ba? Ganun dapat. Kung talagang walang kasalanan, ay kung talagang may kasalanan sila iladilima, mga kababayan. Tama, mali? Diba? Kaya humanda na, ha? Ngayon nandiyan na si Attorney Claire Castro sa PCO. Ano mangyayari dyan? Bawat salita niyan, mga kababayan, trending agad. Tulad ng sinabi niya dito, mga babayan, ngayon lang, hindi pa siya nakakaupo, mga babayan. Nakakapanumpa pa lang. Eto, nagparamdam agad si Attorney Claire, mga kababayan. Pakinggan natin, mga babayan, ang kanyang sinasabi dito. Para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi niya Sinasadya daw na i-impeach si Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So, alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Ang allegation po is they are veering towards dictatorship, referring to the president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Ano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya.